2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Makar. You say it every day. It's time to learn. Ayan. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating lesson with the theme Unstoppable Momentum with our 10th year anniversary, no? Biruin nyo, malapit na naman yung anniversary natin, no? Matatapos na naman siya. So in line with that, our lesson is entitled Killing the Giants, part number 5. A challenge to take down every giant and be unstoppable. Yan. So, kung kayo naman po ay bago sa ating YouTube channel na ang pangalan ay The Master Teacher BS, so I invite you to please like, share, and subscribe. At i-share nyo rin po yung mga videos natin sa ating mga mahal sa buhay para mapagpala din po sila. Amen mga kapatid? So, konting-konti na lamang po at tayo po ay patuloy na pagpapalain ng Diyos in such a way na hindi natin ma-imagine. So, please support our small channel. Yan. So, let's begin. Yan. Facing or killing the giants. Sabi dyan, everyone will face giants and no one is exempted. Sabi sa katabi, walang exempted. Yan. Lahat tayo, no? That is why, next, killing a giant takes a lot of courage to demonstrate our faith and determination against seemingly undefeated challenges. So, ibig sabihin po, pananampalataya ang papaganahin natin dito. Hindi po pera, hindi kalakasan, hindi impluensya o galing mo, kundi ano daw? Pananampalataya. So, ang pananampalataya, ang ginagamit natin dyan ay prayer. Nagpipray pa po ba kayo mga kapatid? Fasting. Nagpipray and fasting po ba kayo? Yan. So, dapat una lagi yan para tayo ay makapanalo sa ating mga kalaban. Lalo na kapag sunod-sunod na ang mga problema. Bakit? Pag napakalaki na ng problema, hindi mo kaya yan. Amen na kapatid? Aminin natin. Di ba? Na minsan nga, ayaw mo na mag-church dahil sa sobrang bigat. Pero buti na lang may pangako ang Diyos sapagkat yan ay laban niya. 1 Samuel 17 verse 47 says, "And everyone will know that the Lord does not need weapons to rescue His people. It is His battle, not ours. The Lord will give you to us." No, ang laban na yan hindi sa'yo. Laban yan ng Diyos. Sabi sa King James, "In all this assembly shall know that the Lord that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands." No? So, tandaan lang natin yon. The battle is the Lord's. Hindi sa atin po ang laban na ito, lalo na't napakalaki na po nito. Amen, mga kapatid? So, tandaan natin ulit ito. Next, when God acts, giants fall. No? When God acts, giants fall. So, kapag ang Diyos ay kumilos na, sigurado, babagsak at matutumba ang giant na yan. Kaya isama mo si Lord sa iyong laban. Amen po mga kapatid? And last time, we answered the question, are you ready to start killing some giants? Are you ready? Amen. Dapat always ready. And the first giant that we met last time is, sino po yung unang giant natin? The giant of shame. Ang pangalan niya ay si Goliath. Siya po ang higante ng kahihiyan or kapag napapahiya ka, no? Na minsan ayaw mo nang humarap sa maraming tao, kaya dapat labanan natin ang giant of shame or hiya. Ang Hebrew word ng salitang Goliath ay Goliath from the root gala, which means to denude, huhubaran ka, especially in a disgraceful sense, strip of covering or possession, make bare, no? Ganun din yun, hubaran, by implication to exile captives, being usually stripped, no? Yung mga nahuhuling bihag, kapag may mga gera ay hinuhubaran din po nila at pinaparada. And also, sabi dyan, figuratively, to reveal shamelessly, uncover, and expose it to view. It means naked, sa Tagalog ay hubad or kahubaran or walang saplot. So, si Goliath talaga, ipapahiya kanya. At ayaw na ayaw natin na napapahiya. Amen po ba mga kapatid?
Kaya dapat huwag tayong pumayag na tayo po ay matalo ng higante na yan. Now, kapag ikaw ay nahihiya, tapos alam mo naman na kaya mong gawin ang isang bagay, Goliath yan. Sabi sa katabi, Goliath yan. Because Goliath of shame will stop you from your full potential. Amen po ba mga kapatid? At kung minsan nga po, kahit na alam mong napahiya ka na, pero mas pinili mo na magmukmok o manahimik, Goliath pa rin po yun. Tama ba mga kapatid? Kasi uulit-ulitin niya na ikaw ay pabagsakin. Amen. So, ang tanong natin ay, posible ba na matalo ng isang higante na napakalaki, which is the giant of shame? Posible po ba nating matalo? Yes. Tasagot na natin ang tanong na yan last time on how to kill the giant of shame. Ano po yung dalawa? The first is, know who you are in Christ. Ano yung tatlong bagay na dapat alam mo na ikaw ay na kay Kristo? You are completely forgiven. Pangalawa, you are anointed in Christ. Pangatlo ay, you are called to rule and reign. Dapat tandaan mo na po yan mga kapatid. Pangalawa ay, know what you can do through Christ. Alam mo at alamin mo ang mga bagay na kaya mong gawin dahil kay Kristo. Diba yung favorite verse ng ilan ay Philippians 4:13? Kabisado nyo po yan? I can do all things through Christ who strengthens me. So ibig sabihin mga kapatid, you can get that job. No? You can get that success, that deal, or you can even pass that exam or your deepest prayer request sa Panginoon. Yes, all you have to do is claim it in Jesus' name at mapapasayo ito ayon sa Panginoon. Can you hear amen? Amen. So last time, sinagot din natin ang tanong, who killed the giant of shame? Sino nga po bang pumatay sa giant of shame? Everybody? It is David. No? At next po, sa laban po na Goliath versus David, of course, ang nanalo po dyan ay walang iba kundi si David. No? So, who is David? Sino nga po ba siya? Nung nakaraan ay i-describe na natin yung mga physical traits po niya. Natandaan nyo po ba? Ngayon, pag nakalimutan nyo, tignan nyo lang si Raven. Asan si Raven? Ayun, no? Ano na ganon? Si David. No? Siya ay isang kabataan, isang gwapo, isang mapungay ang mata na binata. Oh, no? Mamaya, At siyempre, siya ay kasama ng Diyos. Kinakasihan ng Panginoon kasi isa siyang cute Kristiyanong kabataan na youth na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? That is why natalo niya si Goliath. Amen po ba mga kapatid? And last time, ay nabanggit ko na rin po yung apat pa na mga cute na kabataan, the 4 young warriors ni David na walang mga pangalan, wala po silang mga picture, pero pangalanan natin silang GK4. Yan. Ang ibig sabihin ng GK? Giant Killers 4. Apat po kasi natire. No? So, napatay na nila yung isa, si Goliath po, sa pamamagitan ni David, at kikilalanin natin yung apat pa na nakapatay ng mga higante. Are you interested with that mga kapatid? Amen. So again, totoo po si David at yung mga kabataan po na yan, na mga warrior po niya ay totoo rin. Bakit? Isang pruweba po na nakita po nung excavation ng 1993 ay yung stela, isang stone slab, parang bato po yan na ganyan, na isang malaki. At doon po sa bato na yon ay nakasulat na natalo eka ng isang hari ang House of David. Pag sinabing House of David, lahi ni David. No? So, proud na proud sila, isinulat nila sa bato na natalo nila ang lipi ni David. Now, isa itong malaking pruweba, sabi ng mga scholars, kasi it is out of the Bible. Amen na kapatid? Kasi minsan ang pinapakita natin mga result or mga proof ay nasa Bible. Ito hindi po, nasa labas ng Biblia. Ibig sabihin, nagpapatunay na si David at ang kanyang lahi ay nag-i-exist noong unang panahon pa. Amen po mga kapatid? Amen po ba? So, kung may magsasabi na, hindi totoo si David, totoo po yan. Just look at the stela, a stone lab excavation in northern Israel on 1993. Is that clear mga kapatid? Amen. So, next, sagutin natin ang tanong, why was David able to defeat and kill Goliath? No, bakit nga ba niya natalo si Goliath? Ano po ang kakaiba sa binatang ito?
No, ano po bang meron siya at yun ang aalamin natin. And the same with the rest of the warriors na nakapatay din ng mga giants. So, ang sagot natin ay, everybody, it is because of David's name. No? It's in the name. Nasa pangalan. Sabi sa katabi, nasa pangalan. No? Anong ibig sabihin ng pangalan ni David? Kailangan malaman natin ito kung bakit niya natalo ang giant of shame or kahihiyan. Bakit kaya naging malakas ang kanyang loob? So mamaya ay sisilipin natin ito. Sapagkat naituro ko na po dati sa Foundations for Right Living, kubo pa lang po ata tayo noon, na it is very important ang name or pangalan ng isang tao. Tatanungin kita, importante bang yung pangalan? Importante po bang pangalan nyo? Amen. O tawagin ka lang namin na Pogi. O kaya Utoy. No? Mas magandang tawagin ka sa iyong sariling pangalan. Bakit? Sabi ni Dale Carnegie sa isang favorite na book ko, How to Win Friends and Influence People, sabi niya, remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language. Kung may gustong marinig ang isang tao, pangalan niya yon. Amen na kapatid? That is the sweetest and most important sound in any language. Is that true mga kapatid? Amen. Kaya ako tawagin mo ko Pastor Gani. No? Wala, pastor. Pastor, lahat tuloy ng pastor naglingunan, di ba? Kasi dapat pangalanan mo kung sinong pastor yon. Are you with me, kapatid? Amen. And also, dahil mahalaga ang pangalan, God is also so sensitive about His name. Napaka-importante ng pangalan ng Diyos. Bakit? Look at that. Sabi diyan, His name represents His reputation. What else? His character and His authority. No, nandiyan na lahat ang ibig sabihin ng pangalan ng Diyos. Nakasalalay diyan ng kanyang reputasyon, yung kanyang ugali, character, at ang kanyang kapangyarihan. Amen na kapatid? That's why when you say, in Jesus' name, tumatalsik ang mga demonyo. May authority ang pangalan na yan. Is that clear mga kapatid? Amen po ba? Kaya po minsan, naintindihan natin na yung ibang mga kapatiran natin, pag nagpangalan ng kanyang anak, galing sa Bible. Amen? Why? Because those names in the Bible has significant and heavenly, wonderful meanings. And one of that is David. Sabi nga natin, David. So, silipin natin anong ibig sabihin ng salitang David. No? In Hebrew means David. Yan, ganyan ang basa, hindi David. David. David is the youngest son of Jesse from the root Dod, which means ano? Beloved, pinakamamahal. To love or loving, what else? Friend, kaibigan, specifically an uncle, no? Or a father's brother. Amen po mga kapatid? So, isa-isayin natin ito. Bakit ito mahalaga sa pangalan ni David at bakit niya napagtagumpayan ang giant of shame or kahihiyan. No? So, first thing is, you need to know that you are God's beloved. Sabi nga natin, I am beloved by God. Amen na kapatid? Pag sinabing beloved ka, it is synonymous to cherish, adored, favorite, no? Paborito ka, you're treasured and darling. No? Mahal na mahal. No? Sinong nagmamahal sa'yo ng totoo? Sino po? Siyempre si God, no? Sasabihin mo, hindi, yung asawa ko, hindi yung jowa ko, talaga. Pero one thing is for sure, ang tunay na nagmamahal sa'yo ay walang iba kundi ang Diyos. And that is because of the word agape. Amen, kapatid? Anong ibig sabihin ng agape? Unconditional love. Sacrificial love. Give and give love. Kaya niyo ba yun ng mga asawa niyo? Kaya ba yun ng jowa niyo na siya lang lagi nagbibigay? Parang hindi. Ang Diyos lang ang may kaya niyan. You are beloved by God. Amen mga kapatid? Amen po ba? At sabi rito, next, the best form or the highest expression of love is what? Forgiveness. No? Natutunan na natin last time that you are completely forgiven. Pinatawad na ba tayo ng Diyos? Saan? Sa kakaunting kasalanan? Ha? All our sins. Completely forgiven. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya sabi ni Mother Teresa, if we really want to love, what do? We must learn how to forgive. Amen mga kapatid?
Gusto mo ba na talagang maging mahusay ka na umibig kagaya ng Diyos? Matuto ka munang magpatawad. Kamusta po tayo? Hello? Mahusay pa po ba tayong magpatawad, mga kapatid? Amen. David's victory over Goliath underscores that his strength came from resting in his chosen status and God's love rather than the physical might or military experience, no? Kaya nanalo siya dahil sa kanyang status at dahil sa pagmamahal ng Diyos na naramdaman niya, hindi dahil magaling siya. In short, know who you are in Christ. Amen na, kapatid? Alam ni David kung sino siya sa harap ng Diyos. Mahal na mahal siya ng Diyos. Anong tawag kay David? A man after God's own heart. Look at that. So, hindi siya pababayaan, syempre. Mahal na mahal ka, tapos pinabayaan ka, mali ata yun. Tama, mga kapatid? Dahil mahal na mahal ka, hindi ka pababayaan at syempre, mananalo ka, hindi ka matatalo sa giant of Goliath. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? When he faced giant, he declared he was fighting in the name of the Lord to show in all the earth that God was with Israel. No? Tingnan niyo po yan. Kapag siya'y nagtatagumpay, hindi niya sinabing, magaling ako. Sinasabi niya, kasama niya ang Diyos at ang buong Israel. Amen po, mga kapatid? That is why David is God's beloved or man after God's own heart. And one of the ultimate need of man is to be loved and to love. No? Mahalaga po sa isang tao, maramdaman niyang siya ay minamahal. Tama ba, mga kapatid? Amen po ba? Mahalaga ba na ikaw ay minamahal din? Hello? Bakit? Kasi pag naramdaman mo na minamahal ka, ikaw rin ay magbibigay ng pagmamahal. Amen po ba, mga kapatid? To love others too. Bakit? Kapag ginawa natin ito, nalalabanan natin ang giant of shame or kahihiyan. Sabi po ng Panginoon, John 13 verse 34, a new command I give you, love one another as I, sino po yan? Jesus Christ, have loved you. No? Gaya ng pag-ibig ko sa inyo, ganito ang pagmamahal na ibigay nyo sa kanila. So you must love one another. Amen, mga kapatid? Sa madaling translation, paraphrase, pasensyahan na lang. Amen po, mga kapatid? Kasi ikaw minsan nagkakamali ka rin eh. Siya rin nagkakamali. Magpasensyahan tayo at mag-ibigan tayo sa isa't isa. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Eka nga, sabi dyan next, some people were only meant to pass through your life. No? Minsan may mga taong dadaan lang talaga sa iyong buhay. Kaya ang magandang panalangin ay, thank you, Lord, for disconnecting me from people with hidden agendas. Tama ba, mga kapatid? Lord, salamat, inilayo mo ako sa mga tao na may masamang motibo. So just trust God even when you don't understand, no? Na bakit, Lord, inaalis mo yung mga taong ito, sila yung mga kailangan ko. No, sabi ng Diyos, inaalis niyang Panginoon yan, and don't be discouraged. Just thank God and do not dwell in the past. Do not fear the future or what lies ahead. Iwan ka man ng lahat. Ang mahalaga, hindi ka iiwanan ng Diyos na nagmamahal sa iyo. You are beloved by God. Can I hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Look at this. 1 Peter 4:8. Sabayan niyo po ako. Most important of all. Ano yung napaka-importante? Continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sin. Anong kayang takpan ng totoong pagmamahal? Multitude, no? Sandamakmak, kumpul-kumpul, patong-patong na kasalanan. Mawawala yan pag pinairal na ang pagmamahal ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Now, easier said than done, of course. No? Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Kasi, napansin niyo po ba, ang tao habang tumatanda, para bang nahihirapan at napapagod magpatawad. Napansin niyo ba yun, mga kapatid? No? Minsan, no? Pero, mas piliin pa rin natin na magpatawad. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon, para siguradong matatalo mo ang Goliath of shame or giant of shame. Amen, mga kapatid? Kasi yung mga nahihiya sa'yo, yung mga nanghihiya sa'yo, sila rin ang mahihiya kalaunan. You get that, mga kapatid?
Amen po ba? Yung mga nagyayabang sa'yo, yung mga minamaliit ka, "Ha, walang mararating yan, church ka pa ng church." Ah, sila ngayon ang mahihiya. Look at this. Romans 12:20, 21. Instead, do what the scripture says. If your enemies are hungry, what do we do? Feed them. If they are thirsty, give them something to drink. And they will be, look at the result, they will be ashamed of what they have done to you. No? Sila na yung mahihiya sa sarili nila sa pinaggagawa nilang masama sa iyo. 21, don't let evil get the best of you, but conquer evil by doing good. Amen mga kapatid? Na kahit minsan yung gusto mo na silang saktan kasi ano ba, sobra ka na, nakakagigil ka na. Pero the best revenge is to do good to those who do evil to you. Amen mga kapatid? Yun ang best revenge. Are you with me mga kapatid? Na sabi ng iba, no, the best revenge is no revenge. Hindi naman. Ang pinakamagandang ganti ay gantihan mo ng mabuti yung masamang ginawa nila para mapapahiya sila at ang papuri ay ibalik nila sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? At dahil sa mahal na mahal ka nga ng Diyos, di ba? Sino sa inyo naniniwalang mahal siya ng Diyos? Mahal na mahal. Yan. Oh, mahal na mahal kayo ha. Yung pangkain nyo hanggang isang buwan, naka-ready na. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Amen po mga kapatid. Yung mga problema mo ngayon, inalisan ng Diyos. Amen? Ayaw ka niya na-stress. Papangit ka. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Now, dahil alam mong mahal na mahal ka ng Diyos, what is the response? No? Dahil alam mong mahal na mahal ka ng Diyos. Anong response natin? Dapat ay ano? Mahalin din natin ang Diyos at ang ating kapwa. Amen po ba mga kapatid? That is the right response. Mahal na mahal ako ng Diyos eh. Kaya mamahalin ko rin siya ng buong puso at mamahalin ko rin ang aking kapwa. Is that clear mga kapatid? In that way, anumang giant ng kahihiyan ay mawawala sa iyong buhay kasi alam mo, mahal na mahal ako ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Next, let's look at the definition again. The second thing we want to learn is about David means friend. Sabi nga natin, friend. Yan. May friend ka ba? May totoo ka bang friends? Ha? Ilan ang friend mo sa FB, sa Insta? No? Totoo bang mga friends mo yon? No? Hello? O how about ilan ang godly friends mo? Yung mga nag-church, ilan? No? Hindi yung tropa na aayain ka sa mabuting usapan. Eka nga nila, no? Mga bad influence yon, inuman. Dapat yung godly. Sabi nga natin, godly. Are you with me mga kapatid? Why? Anong sabi ng Biblia? Pag nakahanap ka ng tunay na kaibigan, ganito ang gantimpala sa iyo. Proverbs 18:24. A man of many companions may come to ruin. But, look at that. There is a friend who sticks closer than a brother. Pastor, parang medyo malalim ah. Babawan mo pa. Say, it's a good news. Sabi yan, but some friends are more loyal than brothers. Amen po mga kapatid? Amen po ba? May mga kaibigan na mas higit pa sa tunay mong kapatid. Meron bang ganang mga kapatid? And that is in the context of church. Sabi nga natin church. Or the family of God. Your second family. Amen po ba mga kapatid? Meron din sa school, meron din sa opisina, pero minsan nasusubok mo rin, nawawala din sila kalaunan. Amen mga kapatid? Pero yung kapatid mo sa Panginoon, kapatid mo kay Kristo, they stick closer, more loyal than your own brothers. Is that clear mga kapatid? Is that true mga kapatid? Sabi pa sa God's Word, friends can be destroyed by one another, but a loving friend can stick closer than family. No? Ibig sabihin po, maraming mga tao ang mas gusto pa sa church kaysa sa sarili nilang bahay kasi dito may ate sila, may kuya sila, may nanay, may tatay, at may pamilya sila sa ating Panginoong Yesus. Shout amen. Pumalakpak nga po ang masaya sa iglesia ng ating Panginoon. Are you still with me? Now, ang tinatawag po na friend dito is the reliable friend. No? Sabi nga nila, aanin mo yung kamag-anak mo na hindi mo naman malapitan at maasahan,
Kumpara dun sa hindi mo kadugo, pero kaibigan mo lang, pero tapat naman sa iyo. Amen na kapatid? Sige, palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Mas maigi na makahanap ka ng loyal na kaibigan. Amen po ba mga kapatid? Maaasahan mo kaysa sa malayong kamag-anak. And Jesus also offered that kind of friendship. Alam mo ba na gusto kang maging best friend ng ating Panginoon? Kaya tinan nyo, pag benediction ko, isinisingit ko, ang Panginoong Yesus ay ang ating best friend. Why? I have proven that and I have experienced that. Kaya gusto ko rin na maranasan ninyo. Tanong, best friend mo ba si Jesus? Look at this best friend that I'm talking about. John 15 verse 13. Look at this. The greatest love you can have for your friends is to give your life for them. No? Ang loyal na kaibigan, ang tunay na nagmamahal ng tunay na kaibigan, ay ano daw, sabi ng Biblia? Kayang mamatay. Para sa kanyang friend lang yun, ha? Hello? Handa ka bang mamatay sa iyong best friend? Change question, Pastor. Nakita mo yun, mga kapatid? Di ba? Pero itong si Jesus, inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo kasi gusto kanyang maging kaibigan. Amen po mga kapatid? So maigi ba na ang ating Panginoon ay kaibigan natin? Sapagkat pagkaibigan mo si Jesus, hindi ka na mapapahiya. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Amen. What else? Next, number 3, on the definition, ano naman ang ibig sabihin ng David? It means uncle. Sabi nga natin, uncle. Yan. Sa Tagalog ay tito, tita, no? Hindi po tita. Ay, tito, tiyuhin, no? Hindi po tita, uncle nga eh, no? Specifically, father's brother, no? Kapatid ng tatay mo na lalaki. At sa Hebrew ancient culture, napakahalaga po ng mga uncle or tito sa kanilang tribo. Bakit? It has family duties, covenant love, and protection. So let's look at the picture. Sino po sa inyo ang mayroong tito? Taas nga kamay. Yan. Ang context po ng Biblia kasi ay paternal, kaya mas pinapahalagaan niya ang mga kalalakihan. Kaya po, father, ang Diyos ay father. Amen na kapatid? At dito naman, ang pinapahalagaan ay uncle. Why? Kasi malaki ang tsansa na dahil kapatid siya ng tatay mo, kung ang tatay mo ay anak ng tatay niya at may mana, syempre yung mga kapatid ng tatay mo, may mana rin. Amen mga kapatid? And I'll tell you why, bakit mahalaga yon. So what is an uncle? Letter A, ano yon? The fun relative. Masayang kasama. Amen mga kapatid? May tito ba kayong ganon? Masayang kasama? Bigay hilig sa mga pamangkin? Sino sa inyo ang close sa mga tito nila? Meron ba rito? Sino mga spoiled sa tito nila? No? Especially yung mga lalaking pamangkin, sa lalaking tito. Di ba? Hello? But today, hindi ako sure kung makaka-relate ang ilan dito sapagkat hindi lahat ng tito, hindi lahat ng uncle ay masayang kasama. Tama ba mga kapatid? Pero noon, look at that, ang uncle or tito traditionally view as source of fun. Masaya pag nandyan siya. Naglalaro, no? Gumagawa ng mga magagandang bisyo, kalaro mo sa Dota, sa ML, ka-basketball mo, and they give you support, love, and affection. Is that clear mga kapatid? What else? Letter B, tito or uncle is the second father. No? Pangalawang tatay mo. Hindi pala yung ninong at ninang mo ang magiging pangalawang nanay at tatay mo, kundi ang iyong uncle. Kapag namatay daw ang tatay ng isang Hudyo, ang kanyang uncle ang second father. And traditionally, ito po ang nangyayari. Kukup-kupin ng uncle na ito yung mga naulila na mga anak kasama ang kanilang mga naiwang ari-arian. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? At may mga kakilala po ako na gano'n na nangyari. No? Sila yung mga pamangkin na pinaaral ng tito. Sino po yung mga kapatid? Sila yung mga pamangkin na inalagaan ng kanilang mga tito at pinatira sa kanilang mga bahay. Amen na kapatid? Kasi tumayo sila na second father. And what else? Letter C, they are the
redeemer. No? Ano ibig sabihin ng redeemer? No? Sila po ay ang mga manunubos, the savior, rescuer, or knight in shining armor. Ibig sabihin nito, sila yung mga nagliligtas sa kanila, nag-aalis sa kanila sa kahihiyan. Kailan? Sa panahon na wala ng magulang ang mga bata. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Kasi kapag meron kang tito noon sa panahon ng mga Hudyo, nagkakaroon ka ulit ng bagong family at bagong identity. Are you with me, mga kapatid? One of the best example is si Ruth and Naomi. Alam niyo po yung kwento? Si Ruth and Naomi ay magbiyenan at sila ay natagpuan nila si Boaz. No? So si Ruth po ay namumulot ng tira-tira doon sa mga pinag-anihan, pinagpasan. Bakit? Para makakain lang sila. Nakakaya ba yun? Yung kakainin mo, nakaabang ka na pag may natirang palay, pupulutin. No? Tsaka pala ang gagawing pagkain. Nakakaya ba yun, mga kapatid? Nakakaya din, di ba? Kasi hindi mo alam kung bukas kakain ka pa o hindi na. Are you with me, mga kapatid? At noon, dahil widow nga po, itong si Naomi, with no children, no inheritance, and no future, ibig sabihin po nito, poverty, shame, and vulnerability ay malapit sa kanila. Yung kahihiyan, yung kahirapan, at yung chance na sila'y masaktan, wala silang proteksyon kasi wala na silang tatay or asawa. Now, next, in the story of Ruth and Boaz, darating ang araw na ang Diyos ay magpapadala sa mga naulila, wealthy and godly relative kagaya ni Boaz. Sabi nga natin Boaz. No? Si Boaz po ang naging kinsman redeemer ni Ruth at ni Naomi. No? Look at that. Masaya po ba na meron kang mga tito at tita na mayaman din? Mga nakaalwal sa buhay. Amen po ba, mga kapatid? Kasi sila ang makakatulong sa iyo at aalisin ka sa kahihiyan. Are you with me, mga kapatid? Kasi may kukup-kup na sa'yo na bago And one thing na napakaganda, dito po sa nangyari kay Boaz at kay Ruth ay ito. Ayan, Si Boaz po at si Ruth ay nagpakasal at sila ay nagkaroon ng anak. Ang pangalan niya ay si Obed. At si Obed ay naging tatay ni Jesse. At si Jesse ay tatay ni Nino? David. Naging David. At si King David, ay look at that, ay naging ancestor. Nino? Ni Lord Jesus Christ. Are you with me, kapatid? Dahil kinupkup niya yung kanyang kamag-anak, si Boaz, yung kanyang kamag-anak na si Ruth at si Naomi, sila ngayon ay nagkaroon ng napakagandang legacy. Nabanggit sila sa Biblia at sila ay naging lineage or ancestor ng Panginoong Yesus. Dahilan kung bakit ikaw at ako ay ligtas ngayon. Amen, mga kapatid? Sige, palakpakan natin ng Diyos. Kung wala sila, walang Jesus na maipapanganak. Are you with me, mga kapatid? Kaya malaking tulong po ang mga kamag-anak ng iyong tatay, no? Kapag tayo po ay napupunta po sa bingit ng problema. Bagaman may mga tiyuhin o mga kamag-anak tayo na hindi maganda ang pag-uugali. Pero look at this. Obligasyon ng mga tatay, ng mga ama na maging mabait sa kanilang mga kapatid. Amen, mga kapatid? Ulitin ko. Obligasyon ng isang ama na maging mabait sa kanyang mga kapatid. Amen po, mga kapatid? Para sa huli, may magandang balik yan. Hindi man sa'yo, sa mga anak mo. Amen, mga kapatid? Sige, palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Now, tatanungin ko kayo, may kapatid po ba kayo? Mabait ba kayo sa mga kapatid nyo? Mabait ka bang utol? Tol. Ha? Mabait po ba kayong utol? Yan. Ibig sabihin ganito, kung ikaw ay naulila na, wala ka ng magulang, darating ang araw, magpapadala ang Diyos ng wealthy and godly relative, isang tito o uncle sa iyong buhay para tumulong sa iyo at alisin ka sa kahihiyan sa iyong buhay. Amen, kapatid? Or it could be the spiritual titos or uncle sa church, kagaya po ng sinasabi ni Pablo na spiritual fathers sa 1 Corinthians 4. Amen, kapatid? Sila yung mga tito mo sa church na hindi mo naman kaano-ano, pero minsan, daig pa, no, ng iyong tunay na tito kung tumulong sa iyo. Amen po ba, mga kapatid?
Amen po ba? Kaya salamat po sa mga tao na makadiyos, may mga malasakit sa kapatiran kasi nararanasan nila ang pag-asa sa buhay at nawawala ang kahihiyan sa kanilang buhay sapagkat may nag-aalaga, may nagpo-provide at nagtatanggol na sa mga anak ng Diyos. Ikaw yun. Can you hear amen? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? So, therefore, David killed Goliath because God was with David, giving him all he need to kill the giant of shame. So you need to be like David. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Para matalo mo ang Goliath of shame, you have to have the character of David. Amen po, mga kapatid? Ano yung mga character na yon? You must be beloved, you have a friend, and you have a kinsman redeemer or uncle. Amen po ba, mga kapatid? Maliwanag po ba yon? Amen. Take note, only God can offer this three para alisin niya ang hiya sa ating buhay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Hebrews chapter 12 verse 2, sabi rito, we do this by keeping our eyes on Jesus, on whom our faith depends from start to finish. He was willing to die. Look at that. He was willing to die a shameful death on the cross because of the joy he knew would be his afterward. Now, he is seated in the place of the highest honor beside God's throne in heaven. No? Willing ang Panginoon na mamatay kahit sa kahiyahiyang kamatayan. Bakit? Para alisin niya anumang hiya na maramdaman mo sa mundong ito. Amen po ba, mga kapatid? Masaya po ba kayo doon, mga kapatid? Na nakakahiya, wala na akong magulang. Andyan ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen, mga kapatid? Nakakaya, wala na magbibigay ng aking pangailangan. Nandyan ang Diyos, magpapadala ng uncle yan. Spiritual uncles sa church para tulungan ka. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? At siya'y namatay. Namatay ang Panginoong Kristo para alisin niya anumang kahihiyan sa ating buhay. Are you with me, mga kapatid? Sabi sa New Century Version, let's look at only to Jesus, the one who began our faith and who makes it perfect. He suffered death on the cross, but he accepted the shame as if it were nothing because of the joy that God put before him. And now he is sitting at the right side of God's throne. No? Tinanggap niya yung kahihiyan na yan para ikaw at ako ay hindi na mahiya. Are you with me, mga kapatid? Amen. Romans 10 verse 11 says, look at this, everyone who believes in him will not be put to shame. Naniniwala ka ba sa Panginoon? Hindi ka na mapapahiya. Tandaan mo yung verse na yan. Isaiah 61 verse 7. Look at this. Nangako ang Diyos ng double portion. Sabi nga natin, double portion. Yan. Ibig sabihin nito, dobleng pagpapala, dobleng kayamanan instead of shame or kahihiyan. Anong gusto mo? Kayamanan o kahihiyan? Kayamanan. At look at this. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng kahihiyan, dodoblehin pa niya ang kayamanan. Amen, kapatid? Look at this. Sa New Century Version, instead of being ashamed, my people will receive twice as much wealth. Instead of being disgraced. Look at that. Sa God's Word, mas maganda. You will receive a double measure of wealth. No? Sabi nga natin, double measure. Doble yan of wealth instead of shame. Hello? Hello? Are you with me, mga kapatid? Salamat, Lord. Kasi anumang kahiyang mayroon ako, inalis mo na, pinalitan mo ng sobra-sobra pa. God promised us to give us double for our trouble or our shame. Amen, mga kapatid? Para hindi ka na mahiya at hindi ka na mapapaya dahil anak ka ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Now, ano yung Hebrew word ng salitang portion? Sabi nga natin portion. It means collect, it means share, one's possession, award, allotment of inheritance. No? Kaya kapag anak ka ng Diyos, payaman yan. Sabi mo, payaman yan. Bakit? God prophesy it. God declare it. Anak, hindi kita ipapahiya. I will not give you shame. Rather, I will give you double portion, double measure of my wealth. Amen, kapatid?
Kaya yayaman ang lahat ng anak ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Parang hindi kayo masaya na tatanggap kayo ng dobleng pagpapala. Amen po, mga kapatid? Hello? If you could just understand that, na minsan hiyang-hiya ka, nakakahiram ng pera, brothers and sisters, may pangako ang Diyos. Ang kinin mo, dobleng pagpapala ang darating sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Shout Amen! Amen? The giant of shame can only be killed or defeated by those who are beloved. Gusto niyo bang matalo si giant of shame? Dapat ikaw ay beloved. What else? You are loved and you love other people. Amen po ba, mga kapatid? And with that, pag ikaw ay nagmamahal, ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa, hindi ka naghahangad ng anumang kapalit, but purely love. And what God promised with that? God promised you double for your trouble or shame. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Now, kapag inalis na ng Diyos ang ating kahihiyan, ano nang bagong ugali ang meron tayo? Hindi po walang hiya o kaya ay makapalang muka. Hindi po yun Pag nawala ng hiya sa atin, ang tawag na sa atin ano? Hindi na nahihiya kay Lord. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Ikaw ba'y nahihiya kay Lord? O ipinagmamalaki mo si Lord? Ano ang kanyang pangako? Matthew 10:32. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama sa langit. Ngunit, look at the contrast. Ang sino mang ikaila ako, sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Ama sa langit. Anong ibig sabihin? Huwag mo namang ikahiya. Sabi sa katabi, huwag mo namang ikahiya si Lord Jesus. Amen na, kapatid? I-share mo. May gawain kami pag Wednesday. May gawain kami pag Sunday. Lumapit ka, sumama ka sa akin. Amen po, mga kapatid? Nahihiya ka pa po ba? O hindi na? Hello? Sino nahihiya pa rin? Nakakaya, pastor, tatanggihan ako Look at the statistic. Only 2% of Christians invite friends. Is that true? Totoo ba ito? Ngayon, ngayong lahat na yung naririto ngayon, 2% lang ang nag-iimbita. Ibig sabihin, baka yan, si dalawa lang, si Raven lang at si Joy, the rest hindi na nag-iimbita. Totoo ba yon? Hello? Totoo po ba o hindi? Kung totoo, mahiya tayo sa Diyos. Amen? Pero kung hindi totoo, salamat. Sapagkat ang ikahiya ang Panginoon, ibig sabihin, ikinakahiya mo rin ang tao na iyan at mapupunta siya sa impyerno. Amen po ba, mga kapatid? Share the gospel. Share Jesus. Bakit? Real talk tayo. Malay mo naman, baka may kaibigan ka na sobrang bigat na sa problema. Yung tipo bang suicidal na siya. Gusto niya nang wakasan ng kanyang buhay. Brothers and sisters, pray for that person. Invite them to church. Amen po ba, mga kapatid? Malay mo, hindi pala para sa iyo ang lesson na ito, para pala sa kanya. At kung dinala mo siya sa church, naintindihan niya ang pag-asa at pag-ibig ng Diyos kay Kristo, siya ay mabubuhayan at magkakaroon ng bagong pag-asa. Hindi na siya mahihiya. Siya ay taas noo natatayo at sasabihin niya, mahal na mahal ako ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Ipakilala mo si Jesus. Dahil pag ang tao kilala si Jesus, matatalo niya ang giant of shame. Amen na, kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Amen. And sabi ko sa inyo, ipapakilala ko na sa inyo ang second giant na atin pong patutumbahin. Sino po siya? The giant of discouragement. Sabi nga natin, discouragement. Ano ang pangalan niya? Ishbi Benub. No? Ishbi Benub. Ito po yung giant na nagpapayuko sa mga anak ng Diyos. No? Tingnan niyo picture. No? Nahihiya na, nadi-discourage na. Sabagat maraming mga Kristiyano ang nagsimula, pero hindi na tinapos ang sinimulan. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Yung iba, nag-backslide na. Bakit? Na-discourage. Hello? Kanino na-discourage? Sa tao, no? Kay pastor, kay brother, kay sister, sa sitwasyon, no? Naging mahirap kasi ako, or sa mga problema.
no? Problema niya sa sarili niya, sa ibang tao. Now, sasagutin natin ang mga tanong na sino at ano ang ibig sabihin ng name na Ishbebenub at sino ang nakapatay o nakatalo sa kanya at ano ang ibig sabihin ng pangalan ng nakapatay sa kanya. So let's proceed with the last verse. 2 Samuel 21:15-17. Again, there was war between the Philistine and Israel. David and his men went out to fight the Philistine. Now, look at this. 2 Samuel, ang book of 2 Samuel, hari na po si David dito. Amen? Yung 1 Samuel kanina, 17, batang pastol pa lang po siya. Is that clear, mga kapatid? In 2 Samuel 21, may laban ulit ang Pilistino at mga Israelita. Look at this. David and his men went out to fight the Philistine, but look at that. David became tired. No? Napagod siya. 16, Ishbibenob, one of the sons of Rapha, had a bronze spearhead weighing about 7 1/2 pounds and a new sword. He planned to kill David. Tatanungin ko kayo, kailan pumasok yung giant na ito? Sabi sa verse, kailan? When David became tired. No? Nung napagod siya, when he became weak and exhausted. No? Sa ibang version sabi, sleepy and fatigue. Pagod na pagod. And look at that, ang trigger ng discouragement ay kapag ikaw ay pagod na pagod. Hello? Sino sa inyo naglilingkod kahit pagod na? Yan, medyo delikado yan. Bakit? Pag hindi mo natalo si Ishbebenub, ikaw ang tatalunin niya. Amen na kapatid? Kaya minsan kahit na nakatayo ka, Lord, parang walang anointing, Lord. Wala. Kasi natalo ka na ng giant of discouragement. Amen na kapatid? So, sasagutin natin ang tanong, why Ishbebenub means discouragement. Sapagkat, verse 17, next, but Abishai, son of Zeruiah, killed the Philistines. Sinong pumatay kay Ishbebenub? Si Abishai. And saved David's life. Then, David's men made a promise to him, saying, never again will you go out with us to battle. If you were killed, Israel would lose its greatest leader. No? Kaya dapat palayasin, patayin natin si Ishbebenub para mawala ang discouragement. Bakit? Tingnan nyo yan. Buntik niya nang mapatay. Buntik na siyang magtagumpay kay David. He was almost killed by Ishbebenub. Amen na kapatid? Buti na lang nandyan si Abishai. No? Kung wala si Abishai, patay na at talo si David at wala tayong pinag-uusapan na David ngayon. Can you hear amen? Kaya salamat because every one of us needs Abishai in our life. Amen po ba mga kapatid? May natutunan po ba kayo? So next time, we will talk about why Ishbebenub means discouragement. So what is our Macarius challenge, everybody? Don't be discouraged and find rest in Christ's care. Isa pa nga po, tayo tayong lahat. Don't be discouraged and find rest in Christ's care. Amen po mga kapatid? Huwag kang ma-discourage. Sapagkat pagpapahingahin ka at aalagaan ka ng Diyos. Amen po mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Now, kung may mga kaibigan ka na feeling mo discouraged na, dalhin mo sila next Wednesday para matutunan nila ang pagpatay kay Ishbebenub, the giant of discouragement. Amen? Shall we pray? Father God, we're so thankful for today sapagkat nakilala na naman namin ang ikalawang higante na aming patutumbahin dahil sa iyong pangalan. Lord, saga ng amin, di namin kaya. But the excitement is there sapagkat ipinangako mo na ang tagumpay sa iyong mga anak. Hindi dahil magaling kami, kundi dahil magaling ka, Panginoon. Ikaw ang champion namin, O Diyos. Ikaw ang pinakamahusay na Diyos. Ikaw ang makapangyarihan na Diyos na aming pinaglilingkuran. And higit sa lahat, mahal na mahal mo kami. We are beloved by God. Kaya Lord, alam namin, kagaya namin sa pagmamahal namin sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa aming kapwa, hindi namin pababayaan na mapahamak ang mga mahal namin sa buhay. At ganun ka rin, Panginoon.
Lord, thank you for you have been with us all the way of our lives, Lord. Salamat po sapagat tunay na minamahal mo kami at patuloy na i-bless mo pa continually ang bawat isang narito, sila at ang kanilang buong pamilya. Alisin mo ang giant of shame at ang giant of discouragement upang sila ay makatayo na punong-puno ng lakas at sipag sa paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Malakas. Don't be discouraged and find rest in Christ's care. Amen mga kapatid? Are you blessed? Super. Kung kayo po'y na-bless, i-bless natin si Lord through our grace giving. Huwag kang ma-discourage na magbigay ng malaki. Amen? Sapagkat ibabalik ng Diyos ang lahat ng ibinigay natin. To God be all the glory. Good day, brothers and sisters. May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye!